Paano kung sa mismong likod bahay ninyo pala napabaon ang inaasam na kayamanan ni Yamashita? Isang araw, nagbubungkal ka lang ng lupa para magtanim. O kaya naman ay may napansin kang kakaibang marka na iniwan ng mga sundalong Hapon sa isang malaking bato malapit sa inyo. Isipin mo, bigla mong natamaan ang isang matigas na kahon o semento sa ilalim. Ang unang pumasok sa isip mo, ito na ang katuparan ng iyong mga pangarap. Ngunit bago mo ituloy ang paghukay, huminto ka muna. Ngayong taon, sa ilalim ng mga bagong patakaran at 2026 guidelines, hindi na sapat ang lakas ng loob at tiyaga sa paghukay. Napakahalaga na alam mo rin ang inyong mga karapatan bilang isang landowner o bilang isang treasure hunter para hindi mauwi sa wala ang lahat ng iyong pinaghirapan. Marami na tayong balita tungkol sa mga nakahukay ng deposito pero sa huli ay nauwi lamang sa demanda, awayan ng pamilya o kaya naman ay kinumpis ka ng mga otoridad dahil sa kawalan ng kaalaman sa batas. Sa video na ito, ipapaliwanag natin dito ang tamang hatian at ang tinatawag na Find Spot Protocol. Ito ang mga legal na hakbang na dapat mong gawin para matiyak na legal mong maangkin ang anumang matutuklasan mo nang walang takot na baka ka makasuhan o maagawan ng iba. Isang magandang araw sa inyong lahat mga ka-TH. Maligayang pagbabalik sa ating talakayan tungkol sa mga misteryo at tamang proseso ng paghahanap ng mga naiwang deposito dito sa Pilipinas. Sa bidong ito, nakatutok tayo sa isang napakahalagang paksa. At yan ang paghunting sa loob ng private property o pribadong ari-arian. Bilang mga treasure hunters, alam natin na marami ang sumusubok sa mga bundok, gubat o pampublikong lugar. Pero alam niyo ba kung bakit mas paborable at mas ligtas mag-hunting sa mga private property? Una sa lahat, mas mabilis at mas madali ang pagkuha ng permiso kapag direkta kang nakikipag-usap sa may-ari ng lupa. Hindi mo kailangang dumaan sa napakaraming ahensya ng gobyerno para lang makatapak sa site. Pangalawa, mas kontrolado mo ang area. Mas madaling panatilihing lihim ang operasyon at iwas sa mga usisero o mga taong pwedeng makialam sa iyong ginagawa. Ngunit kahit sabihin nating pribadong lupa yan, may mga mahigpit na alituntunin pa rin tayong dapat sundin upang hindi tayo magkaproblema. At ito ang una, ang mahalagang kasunduan o ang decontract. Kaya dito tayo sa unang hakbang. At ito ang pinakamahalaga sa lahat bago mo pa man hawakan ang iyong pala o bago mo simulan ang pag-analisa sa mga nakikitang marka sa paligid. Ito ay ang pagkakaroon ng isang written agreement o nakasulat na kasunduan. Huwag na huwag kayong aasa sa isang verbal o pasalitang usapan lamang. Kahit na sabihin mo pang kamag-anak, matalik na kaibigan, o mismong kapatid mo ang may-ari ng lupa, sa mundo ng treasure hunting kapag ang usapan ay tungkol na sa malaking deposito, madalas na nagbabago ang ikot ng mundo at nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan kapag nakaharap ka na sa totoong kayamanan ni Yamashita. Ayon sa ating 2026 legal standard, ang kasunduan sa pagitan ng treasure hunter at investigator at ng landowner ay dapat na notarize ng isang lisensyadong abogado. Ang dokumentong ito ang magsisilbing kalasag mo kung sakaling magbago ang isip ng may-ari ng lupa kapag may nakuha na kayo. Kaya pag-usapan naman natin ang hatian dito. Paano nga ba ang hatian
na patas para sa lahat. Karaniwan sa mga kalakaran dito sa Pilipinas, ang hatian ay naglalaro sa 50-50 o kaya naman ay 60-40 kung saan mas malaki ang bahagi ng landowner dahil sa kanya ang lupa. Sa kasunduan, dapat ding malinaw na nakasulat kung sino ang sasagot sa mga gastusin sa paghuhukay, pagkain at iba pang pangangailangan habang isinasagawa ang operasyon. Bukod dito, kailangan ninyo ring isaisip na may kaukulang bahagi o buwis ang gobyerno na dapat bayaran kapag ang deposito ay legal na idiniklara. Kaya dapat kasama ito sa inyong kalkulasyon at usapan sa kontrata. Dito naman tayo sa pangalawa at yan naman ang pagkuha ng Permit to Treasure Hunt or P2P. Ito ang ikalawang bahagi kung saan ay maraming mga treasure hunter ang nagkakamali rito. Ang akala ng iba, kapag binigyan sila ng pahintulot ng may-ari ng lupa, pwede na silang maghukay hanggang sa kailaliman ng mundo. Dito kayo nagkakamali mga ka-TH. Ayon sa pinakahuling update sa batas, kahit na ang site ay nasa loob ng isang private property, kailangan pa rin natin kumuha ng opisyal na permit mula sa National Museum of the Philippines. Ito ang pangunahing ahensya na nagbabantay at nagre-regulate sa lahat ng aktibidad na may kinalaman sa paghahanap ng mga nakatagong deposito dito sa ating bansa. Ngayon ay bakit nga ba napakahalaga ng P2P or Permit to Treasure Hunt? Napakahalaga nito dahil ang permit na ito ang magpapatunay at magpapakita sa gobyerno na ang anumang bagay na nahanap mo ay legally recovered o legal mong nakuha. Kung maghuhukay ka ng walang permit, kahit pa sarili mong likod bahay yan, ang makukuha mong ginto o artifacts ay pwedeng ituring ng batas bilang stolen o contraband. Ibig sabihin, kapag sinubukan mo itong ibenta sa market, pwede kang aristuhin dahil illegal ang pinagmulan nito. Para makakuha ng P2P para sa isang private property, may dalawang pangunahing requirements na kailangan mong ihanda. Una ay ang consent form ng landowner. Isang pirmado at notarized na patunay na pumapayag ang may-ari ng lupa na magkaroon ng excavation sa kanyang ari-arian. Pangalawa ay ang technical plan ng huhukayin. Ito ay isang simpleng plano o mapa na nagpapakita ng eksaktong sukat, lalim at lokasyon ng area na balak mong hukayin upang matiyak na hindi ito makakasira sa kalikasan o sa mga kalapit na istruktura. At dito naman tayo sa pangatlo. At ito naman ang Discovery Protocol kapag may nahanap na. Dumating na ang sandali na matagal mo nang ipinagdarasal. May nahanap ka na. May natamaan ka ng matigas na bagay o nakita mo na ang silyadong deposito sa ilalim ng lupa. Kaya ang tanong, ano ang dapat mong gawin? Ang unang panuntunan ay huwag mong galawin o iangat agad ang bagay mula sa kanyang pwesto. Alam ko na kapag andyan na ang excitement, ang unang reaksyon natin ay hilahin ito paitaas. Ngunit napakahalaga na i-document mo muna ang position ng object habang nasa lupa ito ng lupa. Kaya kumuha ng malinaw na video at litrato mula sa iba't ibang anggulo. Kagaya po ng nakikita natin dito sa ating ilustrasyon. Ipakita ang lalim kung saan ito natagpuan at kung paano ito nakabaon. Ang dokumentasyong ito ang magiging matibay mong ebidensya sa tunay na pinagmulan ng deposito. Pagkatapos ng dokumentasyon, gumawa agad ng isang detalyadong inventory list. Isulat ang tinatayang sukat, timbang, kulay at pisikal na anyo ng nahanap. Upang mas legal at iwas duda, gawin ang inventory na ito
kasama ang mga mapagkakatiwalaang saksi o witness. Kung maaari, magsama ng isang kinatawan mula sa inyong barangay o kaya naman ay isang lawyer para selyuhan ang listahan. Kasabay nito, higpitan ang security sa paligid ng area. Sa oras na kumalat ang balita na may nakuha kayo, asahan mo na daragsain ang lugar nyo ng mga jumpers o mga taong biglang susulpot at makikiagaw sa inyong pinaghirapan. Bakuran ang area, limitahan ang mga taong pwedeng pumasok at huwag munang magpapasok ng kahit sinong walang kinalaman sa operasyon. Ang ating pang-apat na hakbang, ito naman ang role ng National Museum. Ngayong secure na ang inyong nahanap at may dokumentasyon na kayo, dito na papasok ang papel ng National Museum of the Philippines. Sila ang magpapadala ng mga eksperto para suriin ang inyong natuklasan. Sa kanilang pagsusuri, hahatiin nila ang nahanap sa dalawang kategorya. Una ay ang cultural property. Ito ang mga bagay na may mataas na historical, cultural, at saka architectural value, gaya ng mga lumang kanyon, antigong kagamitan o mga relic na nagpapakita ng kasaysayan ng ating bansa. Pangalawa, ito naman ang hidden treasure. Ito ang mga purong ginto, gold bullion, barya o mga mamahaling hiyas na walang direktang kinalaman sa pambansang kasaysayan kundi purong kayamanan ni Yamashita. Kung ang nahanap ay idineklara bilang cultural property, papasok ang tinatawag na right of first purchase ng gobyerno. Ibig sabihin, ang pamahalaan ang may unang karapatan na bilhin ang nahanap na bagay upang mailagay ito sa museo para sa publiko. Hindi ito nangangahulugan na kukunin lamang ito ng libre. Sa ilalim ng ating reward system, kung kukunin ng gobyerno ang item, obligado silang bayaran ang treasure hunter at ang landowner ng kaukulang halaga batay sa fair market value o ang kasalukuyang presyo nito sa market. Kaya naman, walang dapat ikatakot ang mga treasure hunters sa pag-report dahil babayaran pa rin kayo ng gobyerno sa tamang halaga ng walang nilalabag na batas. At ang panglima ay iwas scam at iwas gulo. Bago natin tapusin ang video na ito, gusto ko kayong iwanan ng ilang mahahalagang paalala para sa inyong kaligtasan mismo. Sa mundong ito ng treasure hunting, laganap ang mga mapagsamantala. Kaya mag-ingat kayo sa mga nagpapakilalang fake buyers. Sila yung mga lalapit sa inyo at sasabihing may connection sila sa ibang bansa o sa malalaking korporasyon. Ngunit hihingan kayo ng malaking halaga para raw sa clearance fee, processing fee, o kung ano-anong dokumento. Tandaan, ang tunay na buyer ay handang bumili at hindi ka hihingan ng pera para ilabas ang sarili mong nahanap. Pangalawa, maging napakaingat sa pag-post sa social media. Alam ko na masarap ipagmalaki sa Facebook o TikTok kapag may nakita kayong lumang marka ng mga sundalong Hapon o kaya ay may nahukay kayong kahina-hinalang bagay. Ngunit, ang isang trending na video ay parang magnet para sa mga magnanakaw, mga illegal claimants at mga sindikato. Protektahan mo ang iyong sarili at ang iyong pamilya sa pamamagitan ng pananatiling tahimik habang hindi pa tapos ang buong legal na proseso. At sa kabuuan, mga ka-TH, palaging tandaan na ang tagumpay sa paghahanap ng kayamanan ni Yamashita ay hindi lang nasusukat sa lalim ng iyong nahukay, kundi sa talino mo sa paghawak ng legal na proseso. Lanuhin ang kontrata kasama ang landowner
kumuha ng tamang permit mula sa National Museum at laging dumaan sa tamang discovery protocol. Sa ganitong paraan, ang anumang deposito na iyong makukuha ay magiging isang tunay na biyaya para sa iyong pamilya at hindi magiging mitsa ng abala o gulo. Kung may mga tanong kayo o karanasan tungkol sa treasure hunting sa mga private property o kung may mga kakaibang kwento kayo sa inyong lugar, i-comment na lang ninyo yan sa ibaba at ating pag-uusapan sa mga susunod nating video. Huwag ninyo ring kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa ating channel para laging updated sa mga tamang gabay at kaalaman sa treasure hunting dito sa Pilipinas. At dito na nagtatapos ang ating video na ito. Maraming salamat sa panonood at happy treasure hunting sa inyong lahat.